Mga kwento ni Fermo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sartel. Luba akong nawiwili sa mga kwento dito sa platform na ito, lalo na patungkol sa mga karunungan. Katulad ng kay Roberto. Bakit? Dahil nakaka-relate ako sa ibabahagi ko. Hindi ito sariling karanasan, kundi karanasan ng aking tatay. Bagamat isa na rin akong albularyo, pero iba ang naranasan niya noon na masasabi kong hindi lang nakakamangha, pero nakakagimbal. Ang tatay ko ay pangalanan nating si Arok. Hindi naman talaga ito dapat albularyo. Wala kaming dugong ganon. Nagkataong lang na nabiyayaan siya ng isang mahiwaga at talagang mabisang bagay para gawing kasangkapan sa pagiging albularyo. 12 taong gulang pa lamang si Arok na mga panahon na ito. At nangyari ang lahat sa lugar ng Palunpon, sa may Leyte. Isang maliit na nayon doon na malapit sa may dagat. Mga ngalimango naman ang tatay niya na pangalanan nating Tatay Marpilo. Pangbubuo, minsan bintol pero kadalasan ay mano-mano. Mas marami kasing makukuhang malalaking alimango sa mano-mano lang. Kapag bubo, may mga maliliit tapos pinalalaki pa nila sa maliit nilang palaisdaan. Kung saan-saan na lamang nakakarating si Tatay Marpilo. Lolo ko na ito . Umaabot pa nga umano sa may Isabel banda. Bumabiyahe lamang ng habal at dumadayo. Pero hindi talaga maiiwasan na may mga pagkakataong walang kuha at madalang ang alimango ng mga panahon na yon. 3 silang magkakapatid. Si Arok ang pinakabunso at ang mga mas matanda ay mga babae naman. Hindi pinagtatrabaho na katulad ng ginagawa ng kanilang ama. Sumasama ang mga ito sa ilaw ng tahanan sa pagtitinda sa merkado. Isda ang tinitinda, pero konti lang. Gawa na yung paninda nila, yun lang din ang mga naangkat nila sa mga dumadaong na mga mangingisda. Yung mga nangangawil at nanglalambat, ganun lang. Masaya na kapag may maraming kuhang alimango, gawa ng mahal talagang alimango ng mga panahon na yon. 2 beses isang linggo, kung minsan 3. May isang sandali umano na hindi nangalimango si Tatay Marpilo. Namaga ang tuhod dahil may arthritis ito. Tamang-tamang bakasyon noon, walang klase. Ang sabi ni Arok ay siya na lang ang mga ngalimango. Pero hindi pumayag ang tatay niya kasi nga delikado yon. Saka na lamang umano kapag nasa maayos na kondisyon ang padre de pamilya. Hindi kabisado ni Arok ang lugar at may mga parting malalim ang putik. At syempre, hindi mawawala yung may gumagalang aswang. Baka daw mapagtipan si Arok gawa ng bata pa ito. Maraming beses na rin kasing nakakita itong tatay niya ng aswang. Mapaumaga man o gabi, walang pinipiling oras sa mga yon. Itong paboritong tambay ng mga aswang ay yung bakawan. Akala niyo ba talaga takot sa asin ng aswang? Hindi po. May aswang nga na nakatira lang malapit sa dagat, di ba? Paano yung buhangin maalat ang buhangin sa dagat. Ibig sabihin na hindi takot yung mga aswang dyan. Yung iba siguro, oo. Pero katulad nung nasa lugar umano ng Palunpon, hindi. Ultimong may mangingisda umanong aswang. Sa kabila ng abiso ng kanyang ama ay nagpatuloy si Arok sa layaw niya dahil umano ito sa pinag-iinitan ni Arok na malaking alimango na hindi makuha-kuha sa bubo. Nasa loob daw yun ng bakawan na may mga malalaking bato at isa sa mga batong yon, may malaking butas sa ilalim. Sa pagkakatansya ng tatay niya dito, nasa mahigit 2 kilo ang lamang alimango. Naganda kaagad si Arok. May bakal siyang pangkalawit, itak, at naganda na rin ng maitatali. Sakto umano dahil sa mga panahong yun ay mababa ang tubig dagat.
ayaay. Pangisi-ngisi pa si Arok. Binabaybay na noon ang maliit na daanan papasok ng Bakawan. Malayo pa yung lugar. Mga 2 kilometro ang kailangang lakarin. Hanggang sa nasipatan niya raw noon ang pinsan niyang nangangapa o nagsasahid ng kabibe. Sinambit niya ito. Wika ni Arok ay sumama daw sa kanya gawa ng mangangalimango siya. Pumayag naman itong pinsan niya. Matanda lang ito ng 1 taon sa kanya. Bigyan natin ng pangalan. Radi. Nagtatampisaw pa ito habang palapit sa kanya na animoy ito ang tuwa. Nagtanong kung saan ba daw at ayon kay Tarok sa ikalawang ilog. Ang layo-layo naman nun. Tsaka nakakatakot dun ah. Sasama ka ba o hindi? May baon naman ako eh. Tsaka umaga pa. Tumango lamang si Radi. May dala din itong itak. Tapos kukuha na lamang daw siya ng sanga ng bakaw para gawing kalawit sa alimango. Maraming dalang tali naman si Arok kaya ayos na raw yon. Pagkarating nila sa may unahan, bumaba na sila sa putikan. Nagsisimula ng maghanap ng mga bakas ng alimango. Ito naman ang karaniwang ginagawa talaga nun. Ang pagtuntun sa kung saan naroroon ng alimango. Buena mano kaagad. Gawa ng unang bungad pa lamang ay may nakita na kaagad na bakas nun. Tsaka madali lang nakuha ang alimango dahil wala ito sa butas. Nasa putik lang nakalublob. Sa unahan isa na naman, pero hindi kalakihan ang mga nakuha. Katamtaman lang, hindi yung tipong singlaki na ng palad ang sipit. Wari pa ni Arok, ito yung nilalaman ng pupunda niyang lungga. Kakaykayin niya talaga. Basta't ipagkakasya niya umano ang katawan niya para makuha lamang sa loob. May kuha na rin si Radi. Hanggang sa nakalayo na talaga sila at natanaw ng unang ilog nun. Bihira na yung bakaw dito banda. Mga buhangin at medyo malayo pa yung pakay na lugar. Hindi alam ni Arok kung bakit noong pangalawang beses na sinubukang gamitan ng bubo ito ng kanyang tatay. Sinabi nito na hindi talaga karaniwan ng alimango. Parang may pagkaingkanto umano. Imposibleng hindi makuha sa bubo dahil bituka na ng manok ang pain. Kahit na noong sinubukang kunin sa mano-mano ay hindi tinuloy ng kanyang ama. At sa tuwing napapadaan sa lugar kasama si Arok, dinadaanan na lamang yon. Sinasabi ni Arok na kunin ulit at baka makuha na pero umiiling ang tatay. Huwag umano gawa ng may ibang may-ari. Hindi tao. Ito na yung sandaling nananabik talaga si Arok na makuha yon. Kung sakaling may nagmamay-ari naman itong engkanto, magpapaalam daw siya. Naniniwala naman ito sa ganyan. Totoo nga umano yung aswang eh. Paano pa kaya yung mga lamang lupa? Nang makarating sa lugar, angat na ang araw. Masakit na ang tama nito. Kumain muna sila. Maraming baon si Arok. May tubig pa. Kaning mais at inihaw na pusit ang ulam. Matapos noon ay nagmungkahi na si Arok na maghiwalay sila ng landas. Pumayag naman si Radi. Magkikita-kita na lamang umano sila doon sa may dalampasigan. Sasakay na lamang ng habal sa pag-uwi. May pamasahe namang dala si Arok nun. Basta napagplanuhan talaga niya ng husto. Sinadya din ni Arok na makipaghiwalay ng landas dahil ayaw niyang maantala siya habang kinukuha ang nasabing alimango. Baka kasi makipag-agawan pa itong pinsan niya may pagkapilyo pa naman yon. Nakita niya yung malalaking bato. Kumakabog daw ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot kung hindi sa pananabik. Saktong-sakto talaga ang baba ng tubig nun. Kitang-kita ang malaking butas nun. Nasa likod ng butas at hindi kapansin-pansin ito dahil may nakaharang na malaking puno ng bakaw. Pumatong si Arok sa bato at nagmumuni-muni. Gaya ng ginagawa ng kanyang ama. Nagmumuni-muni doon at nanghihingi ng paintulot sa kung anong nananahang hindi tao. Ibigay niyo po sa akin. Gusto ko lang pong patunayan ng sarili ko kung kaya bang makakuha ng napakalaking alimango. Sana po hindi niyo ako pahirapan. Ipagkaloob niyo po sa akin.
Malaki din po yung kikitain nito kapag nakuha ko yung lamang alimango. Matapos magsalita ay bumaba na si Arok. Kinalawit niya munang butas. Tinatansya ang lalim. Napakalalim daw. Naipasok na niya ang buong kamay, kasama ang kalawit pero hindi pa naaabot ang hangganan. Pinalaki niyang butas. Matyagang kinukubkob ang buhangin na may halong putik at bato. Mahirap daw gawa ng nakayuko pa palagi. Hanggang sa naudlot daw yun at napatayo si Arok dahil may narinig siyang sumambit sa kanya. Boses ng isang babae. Malumanay. Inaantay niyang muling sumambit pero isang beses lamang ito at hindi nasundan pa. Tinatawag talagang pangalan niya noon. Medyo kinilabutan si Arok noon. Hindi yun guni-guni. Malinaw na narinig niya talaga ang pagsambit. Saka muli siyang nagmuni-muni noon. Huwag naman daw siyang takutin. Naghahanap buhay lang daw siya. Bumalik siya sa ginagawa niya at muli na namang narinig ang boses. Pero sa mga sandaling ito natatayo na sana siya. Nanigas ang kanyang katawan at hindi nakatayo na makakita ng mga paa sa tabi niya. Puting-puti ang paa. Sa gilid lang talaga. Dahan-dahang inaangat ni Arok ang kanyang paningin hanggang sa magawi daw siya dito sa babae at napapikit siya noon. Nakahubot-hubad daw kasi. Sabi niya hindi niya umano kayang tingnan. Hanggang sa nagsalita ito. Sinabi niya na hindi daw pagkain ang alaga niya. Ang alin po? Yan po ba yung nakita ko po? Pagkapilyo mong bata ka. Hindi ito. Yang alimango. Hindi ka ba nasabihan ng tatay mo na pinagbawalan ko na siya dyan? Nagpapakita ako sa panaginip niya. Tapos itong ginagawa mo ay parang gusto mong makuha. Nakakaaliw ka. Tumayo ka ng maayos at ibuka mo yung mga mata mo. Wika daw nito. Tumayo naman si Arok at pagkabuka niya ng mga mata, bumungad daw sa kanya ang hubot-hubad na babae. Kaya naman napaatras siya. Matangkad ang babaeng ito. Mahaba ang buhok. Ibang-iba ang aura kumpara sa mga kababaihang nakita niya. Humingi ng tawad si Arok. Nagtanong ito kung engkanto ba yung babae. Sabi noon na hindi niya alam ang pangalang engkanto. Tagabantay lamang daw siya sa lugar na yon at may mga bagay siyang iniingatan. Mga hayop na nagtataglay ng hiwaga. At isa na daw dito ang alimangong gustong makuha ni Arok. Bakit niyo po ako kilala? Tanong ng bata nun. Ngumisi at tuwang-tuwa ang babae. Kilala daw dahil nga alam niya ang mga nakatira sa lugar. Lalo na yung parating napapadaan. Dagdag ng babae, isa daw siyang Iragway. Naatasan ng mga sugo sa kalikasan partikular doon sa lugar na yon. Maya-maya'y lumabas ang napakalaking alimango. Kulay itim ito at talagang nakakapangilabot ang postura. Dinampot ito ng babae, tinanggalan ng sipit at inabot kay Arok. Matapos noon ay naglaho ang babae. Dito ay tila bumalik ito sa wisyo at nung lubusang mapagtanto na hindi tao ang kausap niya kanina. Kumaripas siya ng takbo, tangay-tangay ang sipit ng alimango. Nang makarating sa dalampasigan, dito na ito huminto. Gulat na gulat siya at takot na takot nun. Hindi daw siya nakaramdam ng takot kanina na para bang kausap lang niya ang karaniwang tao. Hindi na niya nabalikan ng itak, maging yung kuhang dalawang alimango. Bagkos ay inantay na lamang niya si Raddy na lumabas na sa bakawan. Tinitigan niyang sipit nun. Sabi niya sa sarili, napakadamot daw ng engkanto. Maiya ka ba namang sipit lang yon? Napa sa kanya ng mas malaki sa palad niya. Hapon na nang makauwi. Nagtaka pa si Raddy kung bakit wala nang dala si Arok. Sabi naman ng bata ay may kinalawit daw siyang butas tapos ninakaw ang kung sino ang itak niya at alimango. Hindi na napansin gawa ng abala siya sa pagsungkit sa alimango na napakalaki.
at sipit lang ang nakuha niya. Nang ipakita ito kay Raddy ay gulat na gulat naman ang batang yon. At sabi pa nito'y balikan daw yun kasi nga napakalaking alimango. Pero umiling si Arok. Sinabing wag na umano dahil mahirap talagang kunin. Nang makarating sa bahay ay tinago lang ni Arok ang sipit. Ayaw niyang ipakita sa tatay gawa ng paniguradong pagagalitan siya nito. Mabuti sana kung nakakuha talagang alimango. Kapag sipit lang, bukod sa panginayang nasabihan na siya na wag kukunin yun, di ba? Ayon kay Arok, binalot daw niya ng dahon ng saging sipit. Ang plano ay lulutuin sana kinabukasan. Pero kinagabihan, napanaginipan daw niya ang babae. Wag na wag daw iwawalay ang ibinigay sa kanya dahil siya lang ang taong pinagkatiwalaan ng babae noon. Ang totoo, engkanto daw talaga siya at isa siyang diwata doon. Magbibigay ito ng katangian kay Arok na hindi pangkaraniwan. Basta't itago lang daw at kung saan pupunta. Dalhin ito lagi. Huwag ipapakita sa mga tao. Sa kung sino man, kahit pakadugo. Dahil malalagay lamang umano sa panganib ang buhay ni Arok. Nagising si Arok ng madaling araw. Napatulala at naiisip na parang totoo yung panaginip niya. Bumaba ng bahay si Arok. Hanggang sa nagulat ito nang bumungad sa kanyang harapan ng babae. Ang nakikita niya lang dito ay kalahati ng katawan na parabang aparisyon lang. Sinabi daw nito na kung ano ang nasa panaginip. Siya raw ang nagdidikta nun. At matapos lang magsalita ay naglaho na ito. Nasa pinakahuling baitang daw siya ng hagdan. Tatapak na lang siya sana sa tsinelas niya pero yun na nga, nakita niya yung babae. Ano ba yan? Sino ba yan, Arok? Sino kausap mo? Sabi ng kanyang tatay na nasa mga sandaling yon. Nagising. Doon niya napagtanto na bukod sa hindi yun panaginip, ay hindi din ito guni-guni. Wala po, tay. Ako lang po ito. Umihi lang po. Kinabukasan ay tiningnan niya yung sipit ng alimango na binalot niya ng dahon ng saging. Gulat na gulat siya dahil sobrang tigas na nito. Hindi na napipiko. Hindi na naigagalaw ang sipit. Nagmistula na umano itong bato. Naglalaro sa isip ni Arok kung ano ba talaga ito. Sipit pero bakit sinabi ng babae na magtataglay siya noon ng hindi pangkaraniwan na katangian? Hanggang sa sumagi sa isipan niya na hindi kaya isang mutya ito. Ito na yung mga sandaling nakaranas kaagad si Arok ng kakaiba sa sarili. Tila ba umano napakalakas niya noon. Lagi siyang inuutos sa mag-igib ng tubig at hindi siya nabibigatan. Yung ilang beses na aalasahan bago pa makarating sa kanila, isang beses na lamang daw niya nagagawa yon. Hindi din siya napapagod. Nung isang beses pa na nagmano siya sa kanyang ama kasi nga aalis ito, bigla umanong nasakta ng pader de pamilya. Masakit umano ang pagkabiga ng kamay ni Arok. Hindi naman umimik si Arok nun. Aminado siyang sinadya niyang lakasan ng paghawak sa kamay pero hindi niya inaasahan na ganun pala kasakit yon para sa kanyang ama. Nagmamano talaga si Arok tuwing aalis at umuwi ang tatay. Maging ang nanay nagmamano siya. Ganun din naman yung mga kapatid niya. Nakakaisip na noon ng kung ano-ano itong si Arok. Sinusubok ang sarili. Kung ano ba umano ang limitasyon niya nun. Hindi naman talaga ito yung tipong superhero eh. Yun lang angat siya sa karaniwang tao. Sa hindi inaasang pagkakataon ay nagkaroon umano ng sakit itong kapatid niyang babae. Yung pinakapanganay. Nilalagnat daw yon. Pero umabot ng 1 linggo. Dinala sa ospital at neresetahan lang ng mga ordinaryong gamot. Pero hindi pa rin gumagaling. Balisa na itong kapatid niya na pangalan nating Lucy. Yung sunod si Clara naman. Inutusan si Arok na punta ng albularyo na malapit sa bayan nakatira. Alam naman daw ni Arok kung saan banda ito kasi nga nadala na si Arok doon ang mapila ito na mahulog sa bakawan. Hindi naman malayo. Malalakad lang ito.
Pinunta nito ni Arok. At nang bumunga dito sa bahay ay tinitigan daw siya ng albularyo. Nakasimangot pang mukha na animoy gulat na gulat. Sinabi niya kaagad na pinapunta siya ng tatay niya sa bahay nila gawa ng nilalagnat ang kapatid na panganay nito. At hindi humuhupa ang lagnat nun. Lalaki ang albularyo. Matanda. At medyo may pagkabako o kuba. Pangalanan natin itong Mang Isidro. Lumapit ito sa kanya at kinapaka pa ang kanyang katawan. Sa balikat, sa leeg, sa ulo. Anong meron sa'yo? Bakit ang bigat ng presensya mo? Mabilis na naisip ni Arok na marahil ay naramdaman ito ang kung anong meron siya. Pero nagmaang-maangan lamang ang bata. Yung sipit nga pala ng alimango. Habang tumatagal Sir Seth ay lumiliit daw yon. Kung dati ay singlaki ng palad, ngayon ay 3 daliri na lamang umano ang kapal. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon pero naging ayos yon kasi nga nagagawa na niyang maisilid sa bulsa. Ano po hindi ko kayo naiintindihan. Ipinapakuha kayo ng tatay kasi nga po, nabanggit ko naman di ba may sakit si ate. Alam mo, may bati yung kapatid mo, no? Yan ay dahil sa kung ano meron ka. Ikaw lang ang nakabati sa kanya. O hindi naman kaya ang mga nilalang na nakasunod sa iyo palagi. Huwag ka magsisinungaling ha. Ramdam ko. Ano ba ang nakuha mo at napakalakas niyan? Tanong nito sa bata. Pinabulaanan niya na walang nakuha at hindi niya maintindihan ang pinagsasasabi ng albularyo. Tumango na lamang ito. Nagbihis at sumama na sa kanya. Habang naglalakad patungo sa lugar nila, hindi siya tinatantanan ng matanda sa pagtitig. Tapos kapa ng kapa at minsan ay umaabot na sa bulsa. Umiilag naman siya kasi baka mahawakan yung sipit. At saka yung kuwan niya. Nang makarating nga sila sa bahay ay sinuri ang ate ni Arok. Pero panay pa rin ang titig nito sa kanya. Naroroon siya sa biranda nun. Nakatitig din sa ginagawa ng matanda. Hinihilot nito ang ate niya sa may likod tapos pinipisil ang kamay. Sabi ko na nga ba inaaswang ito eh. Iba ang motibo ng aswang na yon. Hayaan niyo gagaling na siya maya-maya lang. Hindi naman nagsalita ang tatay Marpilo. Nagpaalam ang albularyo at sinabi sa padre di pamilya na kakausapin daw si Arok na silang dalawa lang. Tinawag ni Mang Isidro itong si Arok at bumaba ng bahay. Pinapasunod siya nito at sumunod naman ang bata nun. Nagtungo sila sa may bakawan. Dito ay sinabi ng albularyo na walang ibang makakaalam maliban sa kanya. Gusto niya lang malaman kung ano ang nakuha niyang bagay. Inaaswang ang kapatid niya. Binabati ng aswang pero hindi dapat sa kapatid niya tatama ang bati, kundi kay Arok. Dahil siya ang punteriya ng nilalang na yon. Dahil ito sa tinataglay niya, binibigyan siya ng sakit para pahinain ang sistema sa katawan. Pero hindi siya tinatablan dahil nagtataglay siya ng tagaliwas. Pinaliwanag ng matanda sa kanyang lahat. Sinubukan daw nitong tigalpuin si Arok pero hindi tinamaan. Isang indikasyon na may tagaliwas at dahil ito sa kung anong meron ng bata. At sa pagkakaalam niya ay nasa bulsa niya yon. Sinabi na lamang ni Arok na may nakuha siya pero hindi niya ipapakita sa matanda. Dahil ito sa abiso sa kanya nang nagbigay ng bagay na yon. Albularyo ako dong! Wala ka pang alam sa bagay na yan. Malay mo galing pala yan sa kampo ng dilim at ginagawa kang masama. Hindi naman sa akin nakikialam pero gusto ko maprotektahan ka. Maging ang mga tao dito. Trabaho ko ito at parte ng tungkulin ko yon. Walang mangyayari. Hindi ko kukunin sa iyo yan. Bumuntong hininga si Arok at nagkibit balikat. Dahan-dahan niyang binunot ang sipit sa bulsa. Na makita ng matanda. Napailing ito. Kaya pala pagkalakas dahil mutya ng alimango ah. Sino ang nagbigay? Mabait ba? Pangit? Bumubulong ba siya sa kung ano ang mga gagawin mo? Sinasabihan ka ba niyang gumawa ng mga masasamang hakbang? Sunod-sunod na katanungan ng matanda nun.
Sabi naman ni Arok ay magandang babae at pinaalalahanan lang siya na ingatan ng sipit ng alimango. At wala nang ibang kautusan pa. Kung gayon diwata yon. Dong, tandaan mo ang pagkakaroon niya ay pagkakaroon na rin ng responsibilidad hindi lang sa gamit pati na rin sa mga tao. May tangan din ako pero iba lang. Mas malakas siyang dala mo. Bihirang ganyan. Dapat kang matuto sa kung anong meron ako. May katuwang na pala ako dito kung sakasakali at napakabata. Preskong presko. Hindi pa tuli. Bakit naman po kayo nakaabot sa ganyan? Teka nga po, sa lahat po ng nabanggit nyo, mutya lang yung naintindihan ko Ano po ba yung matututunan ko? Dumalaw ka lang lagi sa bahay. Wala namang klase sa ngayon dahil bakasyon kaya may oras ka. Alam mo, pwede mo namang gamutin yung kapatid mo kaso wala ka pang saklaw. Pwede mo ngang patay ng aswang na bumate. Nakita mo na yun pero dahil sa wala ka pang alam sa kanya wala lang sa'yo na parang tao lang siya. Matapos magsalita ng matanda, nagudyat na ito ng pagtango at bumalik sa bahay. Sumunod naman si Arok. Tapos nagtanong ang tatay kung ano daw ba ang pinag-uusapan nila. Sabi naman ng albularyo, gusto daw maging albularyo ni Arok. Kaya may mga sinabi ito na dapat gawin ng bata. Pero hindi pwedeng malaman ng mga magulang dahil ang pagiging albularyo ay lubhang maselan. Kailan ka ba nakaisip ng ganyan, Arok Gusto mo maging manggagamot? Pungad ng kanyang ama. Nasagdan siya noon at hindi alam ang isasagot. Hanggang sa tumingin sa kanya si Mang Isidro. Tapos doon sinabi niya na susubukan niya lang para naman kapag may mga kakaibang sakit. Malulunasan niya. Pambihirang bata. Hoy Tising, ikaw ba ayos lang ba sa iyo ang desisyon nitong anak mo? Tanong ni tatay ng Arok sa nanay niya na pinangalanan ko na lang na Tising. Ay naman dito ay wala siya magagawa kung yun daw ang pipiliin niyang landas. Basta't wag lamang umanong pababayaan ng pag-aaral. Hindi talaga inaasahan ni Arok yon na ito na ang magbubukas sa kanya sa pagiging may karunungan. Pero nung una, wala pa siyang tiwala kay Mang Isidro dahil baka nililin lang lamang siya. Wala pa namang ideyang kanyang mga magulang na may nakuha siyang mutya nun. Pero ayun, tinuruan daw siya ng karunungan. Hindi na dumaan sa kung anong seremonya o mga debosyon dahil may basbas na si Arok. Maraming nalaman si Arok. Minsan ay isinasama siya ng matanda kapag may nagpapakamot dito. Dumadalaw daw ito tapos nagpapaalam sa kanyang mga magulang na isasama siya. Sumasama naman daw siya nun. Maraming beses at may pagkakataon pang siya ang pinagamot sa isang may sakit. Tapos pinahilot din siya noon kasi nga malakas ang mga kamay ni Arok. Madiin humilot at may kasampang bisa na mutya. Kalaunan, may nagpapahilot na kay Arok. Lalo na yung bumalik na ron ng klase. Pagka-uwi niya may nag-aantay sa kanila. Nilalagnat, may pilay at may sinumpong ng kabag o malalang kabag sa tiyan. Napapagaling ni Arok. Sumikat si Arok at nakilala na siya sa eskwelahan nila. Dahil dito ay hindi niya na napagtutuunan ng mahabang oras ang pag-aaral noon. Bumaba ang marka pero ang kapalit naman noon ay ang pagtulong niya sa kapwa. Nagalit yung mga magulang pero wala na rin itong nagawa kasi nga nawiwilin ng gusto si Arok sa ginagawa niya. Hanggang sa isang araw, pagkarating niya galing eskwelahan, ang bumungad sa bahay ay si Mang Isidro. Nagtaka ang bata kung bakit naroroon ng matanda. Nagtanong siya kung anong sadya nito. Dadalhin ba umano siya nito sa isa na namang gamutan? Nagpaalam na ako sa mga magulang mo. May mga pagkakataon talaga na hindi ko mapagaling ang isang tao. Pero, nandyan ka naman. Baka kaya mo yun. Ano po yung sakit, Mang Isidro? Ayon kay Mang Isidro ay doon na lang daw niya sasabihin sa lugar na pupuntahan nila. Baka umatras si Arok Sabado naman bukas. Dapat nung isang araw pa umano. Kaso alam niyang maaabala sa pag-aaral si Arok. Kaya naman itinapat niya sa araw na walang klase kinabukasan. Nagbihis si Arok. Habang nangyari naman yun,
Para bang nag-aalala yung mga mukha ng kanyang mga magulang. Kahit yung dalawa niyang kapatid. Nagtanong si Arok kung anong problema. Ang sabi naman ni Nanay Tesing, ang problema daw yung magiging sitwasyon ni Arok doon sa pupuntahan. Wala anak. Ano ka ba, Tesing, kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi mo? Basta anak, mag-iingat ka lang ha. Huwag matatakot. Magtiwala sa sarili. Nasa sayo yung gabay ng Panginoon. Sambit ng tatay niya. Napasimangot ang mukha ni Arok. Pakiramdam niya ay sinabi ni Mang Isidro ang dahilan kung bakit siya dadalhin nito. Kinabahan si Arok. Baka malubhang sakit daw na nakakahawa. Yun ang unang pumasok sa isipan niya. Pero magpaganon pa man, isinantabi niya ang agam-agam. Umalis sila ni Mang Isidro nun. Sa may parting bukid daw ito ng Isabel. Gabi na sila nang makarating. Mga pasado 8:00 kasi nga liblib yun at nasa bukid pa. Kanina pa siya nagtatanong kay Mang Isidro kung ano bang sakit ang meron, pero sinabi lang ng matanda na doon na lang daw sa lugar. Isang nayon yun na may mga bahay, pero makahoy nga lang. May mga ilaw naman doon kaya may tanglaw talaga dito. Tinuro na ng matanda kung aling bahay. Nakita niya ang malaking tahanan na 2 palapag. Lumang klase ang bahay pero maganda. Parang mayaman ang nakatira. Malawak ang sala. Iisa lang ang silid sa ibaba. Basta doon lang sila noon sa ibaba at may kausap itong si Mang Isidro na isang babae na may katandaan na. Nakaupo ang bata sa muebles na matigas. Yun bang furniture na nilagyan ng foam. Nasa may gilid yun ng hagdan. Tapos may nakadungaw na bata sa itaas nun. Maliit na bata na wari nasa edad 8 pa lang. Matagal ang pag-uusap na yon kung kaya naman lumapit na si Arok. At dito ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang pinag-uusapan ay patungkol sa aswang. Pasensya na at hindi ako nakabalik agad. Pero totoo, nagpakita ulit yon. Nasaan na ba yung inaaswang? Nasa itaas? Wika ni Mang Isidro. Tumango ang matandang babae. Sinabi noon na nasa silid sa itaas. May sumuri ng isang albularyo pero umatras kasi nga natakot daw na baka pati ang albularyong yon ay damay. Mang Isidro, aswang? Aswang pa talaga? Natakot nga yung isang albularyo, diba? Tsaka tingin ko pati ikaw takot din eh. Bakit dinamay mo ako dito? Gusto ko pang lumaki, Mang Isidro, no? Maawa ka naman. Mamaya ka na magsalita. Tsaka may tiwala ako sa kakayahan mo. Alam mo, Arok, dapat mong pagkatiwalaan ang sarili mo nang sa ganoon ay hindi humina ang bisa ng tangan mo. Tara't puntahan natin ang taas. Malakas ang pagkabog ng dibdib ni Arok. Walang mapaglagyan ng takot niya nun. Sumunod sila doon sa matandang babae paakyat ng bahay. At dito nalaman ni Arok na may 3 silid sa may itaas. Pero hindi ganun karami ang kagamitan. Yung sala sa itaas espasyo ang namayani. Sa gitna ng silid ay may babae doon na parabang nakaratay na. Sobrang payat nito. Animoy butot balat na lang. Anak daw yun ng matandang babae ayon kay Mang Isidro. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Arok. Inaaswang. Katulad lang yun ang sinapit ng ate mo dati. Pero lumala na. Yung aswang na may interes sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ding aswang na ito ang salarin dito. Kung naagapan ito nung una at may nakasuri ka agad ng albularyo hindi hahantong sa ganito eh. Ibang klaseng aswang ito, Arok. At tingin ko'y kayang-kaya mo. Paano po? Hindi nga ako nakakita ng aswang tapos sinasabi niyo na ibang klaseng aswang. Aswang siya na karaniwan lang pero nagtataglay ng katulad natin na karunungan. Yan ang kinatatakutan noong nagtungo ditong albularyo. Maging ako ganun din eh. Pero ikaw hindi kanya tatablan. Kaya nga kita dinala dito. Kasi nga hindi tumalab sa'yo yung bati noon. Kumakain po ba ng tao yan? Baka kainin ako ah. Huwag niyong sabihin na hindi tatalab yung kagat. Ano ko bakal? Yan ang gusto ko sa iyo eh. May pagkahayop ka. Basta aswang. Kampo ng masama at kahit ano pa.
Kahit kagatin ka nila hindi ka tatablan. Matatakot yung mga yan. Naiintindihan mo ba ako? Duwag ka naman siguro. Di ba nga sabi mo ang lakas ng loob mo? Hindi ka natakot doon sa lugar na pinagkunan mo niya ng tangan mo. Tingin mo noon kumpara ngayon na bukod sa may tangan ka, may karunungan ka pa. Ano pa kaya mong gawin, di ba? At oo, kumakain ng tao ang aswang na bumati dito. Yan ay kapag pinili nilang kumain ng tao. Pero tingin ko inggit ang dahilan. At kung hindi ako nagkakamali, dito lang banda nakatira ang aswang na yon. Paborito nga lang tambayin ng mga aswang ay ang bakawan kaya napansin ka niya doon sa inyo. Mahabang salaysay ng albularyo. Nag-aalangan talaga si Arok. Pero magpaganon pa man ay pinilit niyang labanan ng takot. Sabi ni Mang Isidro, nasa paligid lamang umano ang aswang. Lumabas daw sila noon at alamin kung saan ito banda nakatira. Dahil sa pakiwari ni Mang Isidro ay nagmamatyag ang nilalang sa biktima. At mamaya kapag nasa labas na raw sila, posibleng maramdaman kung saan ito naroroon. Bumaba sila ng bahay. Lumabas at inikot ang lugar. May mga kapitbahay naman. May malapit at malayo. Pero namamayani talaga doon ang kakahuyan. Gumala sila ng gumala hanggang sa huminto daw itong si Mang Isidro sa likod ng isang bahay. Umupo at bumulong kay Arok. Nandito siya banda. Posibleng dito nakatira sa bahay na ito o hindi naman kaya dito sa lugar na ito nagtatago. Magaling. Marunong magtago ng presensya pero hindi niya maitatago ang pagiging kampo ng dilim sa mga tangan nating dala. Hawakan mo yung tangan mo. Diba? Kapag may banta sa paligid, maguhudyat ang mga mutya natin. Hindi nagsalita si Arok. Tinukot niya sa bulsa yung sipit ng alimango. Mainit-init daw yon. Kaya pala parang may kung anong mainit sa kanyang hita noon. Mainit siya, Mang Isidro. Pero anong gagawin ko? Wala pa akong karanasan sa aswang. Iiwan kita dito. Lalabas yan. Magkukumpiyansa yan sa'yo. Huwag ka matatakot. Basta't sambitin mo lang yung dasal na sinabi ko sa iyo ng makailang beses ha. Gaganti ang aswang gamit ang karunungan niya. Pero hindi kanya tatablan. Sa kanya tatama ang talandro niya. Huwag ka lang tititig sa mga mata ha, maliwanag ba? Tumango si Arok. Walang ano-ano'y umatras noon si Mang Isidro. Kabadong-kabado ang bata. Nag-uusal siya noon. Puder ito ayon kay Mang Isidro. Mga ilang sandali lang ay nakarinig si Arok ng paghagikik. Hinahagilap niya ang lugar. Kasabay naman ito ang pagpapakiramdam kung saan nanggagaling. Hanggang sa doon daw ito nagmumula sa bahay na yon. At paglingon ni Arok sa bintana, may nakasilip na isang matandang babae na nakabungisngis sa kanya. Hindi niya alam pero bigla na lang umano siyang tumapang nun. Sinabi pa niyang lumabas daw ito. Pero hindi ito lumabas. Nagsara pa ito ng bintana na para bang natakot. Pero alam na ni Mang Isidro na doon pala nakatirang aswang. Inakala kasi ng matanda na baka nagtatago lamang sa labas. Pero nasa loob ng bahay. Maliit na bahay lamang ito. Kwadrado at gawa sa kahoy. Nakita ni Arok na naglalakad si Mang Isidro patungo sa harap ng bahay nun. Tapos sinabi nito na wag nang magkubli pa dahil tukoy na kung saan nakatira. Kung iniisip umano ng aswang na uubra ang pagiging mailap nito, mali daw ang aswang. Hanggang sa lumabas daw ang matandang babae, dumaan sa may likod. Sinunggaban si Arok pero hindi pa man nakakalapit ng husto. Bigla na lang itong kumabig na para bang nailang. Hinabol ito ni Mang Isidro. Kahit ubod na umano ng tanda itong si Mang Isidro pero maliksi pa rin. Sumunod si Arok at habang nangyayari ito ay napapansin niyang tila ba nangihina ang aswang hanggang sa bumagsak daw ito sa lupa at daing ng daing. Ano na? Tingin mo ba tatalabang talandro mong hayop ka? Hindi tinatablan yung bata. Bumabalik sa'yo. Oh, kita mo.
Ano bang kasalanan ko sa inyo? Wala naman akong atrasa sa inyo Wika ng aswang habang gumugulong-gulong ito sa lupa. Pumangit ang muka. Nagmistulang mga bulate ang buhok. Sinasakmal daw si Arok pero hindi na abot gawa ng ilag ng ilag ang bata. Ang sabi ni Mang Isidro, si Arok daw ang papatay. Hindi niya mapapatay ang aswang dahil nga kayang inday nito ang gagawin niya. Paano ko po papatayin? Ang laki niya no? Ang pangit. Ganyan po ba yung aswang? Walang hiya ka talaga. Ang sikip ng utak mo. Kala ko pa naman matalino ka kasi nga, yun naman ang sabi ng mga magulang mo. Bigyan mo ng matinding parusa na itinuro ko sa iyong dasal. Tapos hawakan mo lang. Walang ano-ano'y nagmumuni-uni kagad si Arok. Hinawakan niya ang buhok. Natakot siya sa kamay gawa ng matulis daw yung maho ko. Basta hinila niya daw ang buhok at pumulupot pa yun sa kanyang kamay na para bang galmay ng pugita. Ilang mga sandali lang ay hindi na gumalaw ang aswang. Patay na po ba yan? Patay na ata. Ganun lang ba yun, Mang Isidro? Sa buhok mo pa hinawakan Mabuti at gumana. Patay na. Sabi ko na nga ba dito lang siya nakatira malapit sa lugar kung saan siya nabiktima. Iwan na lang natin yan. Tara, gagamutin ko yung babae. Umalis sila noon. Bumalik sa bahay pero habang nangyayari naman ito, nagtatanong si Arok kung paano na yung bangkay ng aswang. Sabi naman ng Mang Isidro ay wala naman umanong ibang nakakakita noon. Sila lang kaya iisipin ng mga tao na inatake ito. Babalik umano sa pagiging tao yon bago pa sumikat ang araw. Nang dumating na sa bahay ay ginamot ni Mang Isidro ang pasyente. Tubig sa batya na nilagyan ng lana. Tapos nagbasa ng tela at pinahid sa katawan ng biktima. Ayon kay Mang Isidro, tatanggalin niya lang ang tumamang bati dito. Hindi naman na maibabalik pa ang bati gawa ng wala ng aswang. Sinabihan ni Mang Isidro na gagaling ng babae. Pero matagal pa bago maibalik ang kalusugan nito. Malaki kasi ang pinsala Magpaganon pa man ay ligtas na daw yon. Binigyan ng pera si Mang Isidro ng nanay ng babae na karatay. Parang ayaw pang tanggapin pero sa huli, sinabi ni Mang Isidro na pagkusang loob ito at hindi talaga bayad. Tatanggapin niya. Iwas daw yun sa pagkawala ng bisa ng tahas. Sabi ng ginang kusang loob yun bilang tulong at hindi bayad. Mautak. Tama naman kasi kakalas ang tahas kapag tumanggap ng kapalit Imbis na yung pamilya yung tinulungan nila, itong pamilya pang lumalabas na tumulong sa albularyo. Bukod sa mga karansang ito ni Arok, may iba pa, pero hindi na ganun kalala. Pinagpatuloy niyang pagiging albularyo hanggang sa nakapagtapos nito ng high school at ito na ang pinaglaanan niya ng mahabang oras. Kumikita naman daw si Arok dito pero bawal ang tumanggap ng pera. Ipinapalagay na lang sa altarang kung anong ibibigay mula sa nagamot. Pwedeng wala, pwedeng meron. Sa ngayon, nasa kanya pa ang tangan niya. Buhay pa naman si tatay. Pero magpaganon pa man, natuto pa rin ako ng panggagamot. Katulad niya.